Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang mapagpalang araw sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood din po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabwa, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes. Gayon din yung ating prod-tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Malatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay. Kayo po aming mga nakakapartner sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Atty. Chona sa atin pong napapanahong usapang legal, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 18 verse 10. Ang sabi po, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay ating sisimulan na ang ating napaka-importanting diskusyon sa napapanahong topic sa buwan na ito ng Marso. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Sinong hindi makakalimot sa taong nagsulong ng demokrasya sa bansang Pilipinas? Pangulong Corazon Cojuangco Aquino o kilala rin sa tawag na Tita Cory. Siya ang may bahay ng yumaong Senador Benigno Aquino Jr.
Siya ang kauna-unahang babaeng namuno sa bansa bilang Pangulo matapos manalo sa isang snap presidential elections katunggali si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986. Bilang Pangulo, unang-una niyang ginawa ay ang pagbabalik ng democratic institution sa bansa. Lalong hindi siya malilimutan sa puso ng mga tao dahil natapos man ang kanyang termino, patuloy pa rin ang kanyang suporta sa iba't ibang advokasya at aktibidad bilang pribadong mamamayan. 2009 nang pumanaw siya sa sakit na colon cancer. Libo-libo ang dumalo sa kaniyang libing. Kitang-kita sa mukha ng mga tao ang kalungkutan dahil sa kaniyang pagpanaw. Corazon Cojuangco Aquino, isang ehemplo ng pag-alay ng kakayahan at husay sa kapakanan ng lipunan. Isang pagpupugay sa kagitingan ng mga kababaihan para sa National Women's Month mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako pa rin po si Atty. Joanna Cruz Gonzales at sa ating pong napakahalagang topic na pag-uusapan ngayong buwan na ito. Alam mo, Atty. Talagang may pagdiriwang set aside para sa mga kababaihan. At yan nga po ang Women's Month. Happy Women's Month sa iyo, Atty. Joanna. Oo nga, thank you very much. At sa lahat ng ating mga kaagapay, ang ating mga kababaihan, ay amin pong binabati ngayong Women's Month. Ngayon, Attorney, ito naman ang gusto nating itanong, dahil tayo ay magdiriwang nga, ng Women's Month sa buong buwan na ito at marami activities dyan, maging sa mga LGUs natin. Pero ito yung tanong natin, ito ba simpleng pagdiriwang lang, paggunita lang ba? Ito ba ay usaping politika rin ba? Lalo na nga ba meron tayong mga high officials na mga kababaihan? O malinaw ba na merong mandato ang ating konstitusyon dito? May sinasabi ba yung ating mga batas patungkol sa ating mga kababaihan? At higit sa lahat, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Oo, napakahalaga niya na ating bigyan ng diin at pansin. Ngayon, Attorney, gusto lang natin pasimulan na itong pagdiriwang ng Women's Month, women's rights na naririnig natin, ay hindi naman ito ideolohiya lang o hindi ito trend or uso lang, kundi makikita natin sa ating pag-uusap at diskusyon ngayong umaga na meron palang sinasabi ang ating saligang batas patungkol sa mga kababaihan at partisipasyon ng mga kababaihan sa nation building. So, meron sa saligang batas, may legal na mandato kasi marami ring batas na naipasa para sa mga kababaihan at meron ding moral at spiritual na basis itong mga ito. At lalahanin po natin dito pa lang, pasimulan na natin kasi marami ngayon sa West na hindi nila ma-define what is a woman. Yun po malinaw yan sa atin at kailangan dun pa lang ay nagkakaroon na po tayo ng kaunawaan sapagkat kapag nagkamali po tayo kasi foundational yan, Attorney, yung difference ng male and female, man and woman, at na maging sa genes, maging sa DNA ay magkaiba, makikita po natin yan kasi pag nagkamali tayo sa pundasyon, mamamali rin ang direksyon natin, hindi ba, Attorney? Kaya umpisahan natin sa pamamagitan ng bibigay daan sa mga konstitusyonal na probisyon patungkol sa kababaihan. Sadya talagang napakahalaga. Napag-usapan natin na itong celebration natin ng Women's Month ay nababase rin ito sa ating konstitusyon. Sa Article 2, Section 14, pinag-uusapan dito as a state principle yung equality ng kababaihan at ng kalalakihan. Ang sinabi dito, the state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. So tatlong bagay ang malinaw dito, Kinikilala ang papel, ang mahalagang role ng kababaihan
sa pagtataguyod at pagpapalakas ng ating bansa. Totoo yan. Sabi nga sa ating pamilya, si nanay ang ilaw ng tahanan. Bagamat si tatay naman ang haligi. Okay. Di ba? Yes, yes. Haligi at ang ilaw talagang complementary sila, no? Bagamat yan ang kasabihan dito sa ating bayan, Pero ibig sabihin na talagang meron silang distinct and important roles ang kababaihan sa atin nation building. Pangalawa, doon din po natin makikita na hindi second-class citizen ang kababaihan sa ating lipunan. Makakita ka ng mga very effective na women leaders and talagang mga mahuhusay na kababaihang naglilingkod sa taong bayan at lalo na rin sa kanilang pamilya, katulad ng aking kapartner dito na si Attorney Chona, By the grace of God. Amen, Oh, yes. At sinabi rin dito, dyan sa binasa natin kanina Article 2, Section 14, na may obligasyon ang Estado, the state, na tiyakin ang fundamental equality. Mahalaga yan na kailangan maintindihan natin na bagamat sa biblically mayroong role ang men and women, na ang lalaki ang nagli-lead ng kanilang marriage, bilang head ng kanyang wife, subalit ang equality na to ay parehas talaga, parehong mahalaga. In fact, sila ano bang mas mahalaga, ang ulo, ang katawan, di ba pareho? So, hindi ibig sabihin na ito'y pareho ang lalaki at ng lalaki sa lahat ng aspeto, Hindi lahat. Pero ito'y ibig sabihin na pareho ang dignidad at proteksyon sa ilalim ng ating batas. Tandaan po natin yan, Ang Article 13, Section 14 po, dito nakikita natin ang proteksyon ng mga kababaihan ayon sa ating konstitusyon. Ang sinabi po dito that the state shall protect working women by providing safe and healthful working conditions. Ang ibig sabihin po na to, pinoproteksyonan ng kababaihan laban sa mga exploitation. At pinopromote rin ang ligtas na workplace, yung lugar na kung saan sila ay nagtatrabaho. Siyempre may mga special needs po ang kababaihan na hindi naman applicable sa kalalakihan. So kinakailangan ang workplace ito po ay ligtas para sa mga kababaihan. At syempre yung maternity protection. Ang ganda yan, yung protection sa mga nagbubuntis at hindi po weakness o hindi incapacity yan na ang kababaihan ay nagbubuntis. Yan po ay sabihin natin ay blessing, and sabihin nga ng iba, kapangyarihan daw. Yan kasi na magdala sa sinapupunan ng isang tao at isang bata. Hindi po ito pabor na binibigay ng Estado sa kababayan. Ito po ay obligasyon ng Estado na ibigay. And syempre sa Article 15, makikita rin natin dito, lagi natin na-discuss dito sa ating programa, ang Article 15 ng 1987 Constitution on the family. Sabi na Section 1, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Tinatandaan natin yan, Ang foundation daw ng bansa, hindi ang state, hindi ang barangay, pero ang pamilya. Pero sinabi rin dito sa Section 3 that the state shall defend the right of spouses to found a family. So, ibig sabihin yan, malinaw sa ating konstitusyon, ang pamilya ay may ama at may ina. Meron itong biological reality. Yes. Diba, attorney? Kasi ang marriage naman natin dito is between man and a woman. So, ang marriage is the foundation ng family, sabi ng ating konstitusyon. Ibig sabihin, ang lalaki at ang babae na nagsasama sa banal na matrimonyo, sila ang siyang nagiging pundasyon talaga ng pamilya, na nagiging pundasyon ng pagtataguyod ng bansa. Kung babaguhin mo ang kahulugan ng pamilya, nakakaroon ng epekto ito sa tibay ng ating pundasyon. Kaya binabago mo din
ang pundasyon ng ating bansa. Napakahalaga po niyan. Kaya nga, attorney, mula sa ating konstitusyon, no? Ano naman ang mga batas na nagpoprotekta Marami. sa ating kababaihan? Oo, marami na tayong batas din Mhm. na ipasa sa proteksyon ng ating mga kababaihan, at ito na nga ang unang-una diyan ay ang RA 9710 o Magna Carta of Women. Pinagsama-sama na halos yung mga important legislations under one law, Magna Carta of Women. Ito ay comprehensive women's human rights law. Ito ay pagpoprotekta, ito ay kailangan malaman natin na bukod sa napaka-komprehensibo nito, promoting Filipino women's rights, particularly sa mga marginalized sectors, ito ay syempre laban sa diskriminasyon at maging violence, no? Oo, syempre hindi dapat na ito ay merong puwang sa ating lipunan, hindi lang sa mga kababaihan. Ngayon ang pagtingin ay bakit sa kababaihan lang maraming mga proteksyon sa kanilang mga karapatan. Kasi attorney, nandun pa din yung pananaw na between the two sexes ay mas mahina in some aspects, ang kababaihan siguro physically, meron pagkakaiba talaga, ang kanilang physical makeup and composition, At pinapakita rin dito na mayroon kasing mga historical vulnerabilities ang ating mga kababaihan na kailangan maitama, na may mga pagkakataon in the past na hindi nakakapag-aral, ang mga kababaihan, hindi nagkakaroon ng karapatang bumoto, at parang second class citizen, at sa ganoong uri ng historical vulnerabilities na tinatawag, kinakailangang maitama sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga batas na magbibigay ng proteksyon at magkikilala rin naman sa karapatan ng mga kababaihan bilang actually katuwang ng mga kalalakihan. Hindi dapat battle of the sexes, attorney, kundi ang pagkakalikha ay para mag-complement ang mga kalalakihan at kababaihan. Kaya marami rito, may definition ng discrimination, may protection of rights dito, merong mga pagkilala sa marginalized sectors na kailangan ay mabigyan ng atensyon. Nariyan din yung participation in decision making, kasi kinakailangan daw na maging sa policy making and development planning, nandun din yung mga kababaihan. Kasi let's face it, meron din namang pananaw ang kababaihan na makakatulong sa pagsusulong ng mga makatuwiran, makatarungang mga batas para sa lipunan natin. And of course, equal opportunities in work and sports, and sports. Ayan. So, yun yung basically ang nasa Magna Carta of Women. Of course, nariyan din ang RA 9262. Madalas natin itong binabanggit, ang VAUSI Law o Violence Against Women and Children Law. Saklaw po nito, hindi lang physical abuse, attorney, kasi marami akala pagka violence, physical lang. Ang VAUSI Law po, kumikilala sa iba't ibang klase ng abuso. Yes. Una dyan, physical, may psychological din na abuse. Meron ding sexual abuse, Yes. meron ding economic abuse. Pagdating po sa psychological, nandun na emotional di ba? So meron parang blackmails, oo, na pag hindi mo to ginawa, ganito mangyayari, etc. Appealing to your emotion, na ikaw ay napapasunod dahil sa merong abuso na psychological or mental or emotional in nature. Of course, sexual abuse, economic abuse kapag ka walang suporta o sustento, that can fall under economic abuse. So, importante po linawin natin na hindi lang pag binubugbog, hindi lang po yun ang violence. Emotional manipulation, financial control, yan, violence din yan. So, meron din po tayong workplace protection. Kasi nga po, kinikilala na yung aambag ng mga kababaihan sa ating workforce, sa ating pangkalahatang kabuhayan ng ating bansa. Kaya sa workplace ay meron pong RA 7877 or anti-sexual harassment, na ayan po ay pinapatupad ngayon. Nariyan din ang RA 11313 Safe Spaces Act.
although may caveat tayo riyan. Ang RA 11210, Expanded Maternity Leave Law. Ayan, attorney, ito no, sabi, uy, bakit pinalawak pa from the original about 90 days. Ngayon, ang expanded maternity leave ay 105 days minimum na. Yeah. No? And actually, may paternity leave na din ngayon. May paternity leave din. Mhm. Yes. Oo. So, para to balance everything. Kasi kailangan, pag Kailangan nakalala nanganak ang yung isang misis. babae, kailangan talaga ng katuwang. Yes. yung Totoo yan. lalaking partner ay talagang nandun yung support. Hindi lang physical, morals, emotional, most especially. So, of course, andun din yung support for the provisions, para sa pangangailangan. So, bakit daw ini-expand pa ang maternity leave ngayon, 105 days ang minimum, Kasi po, ang motherhood ay is a very beautiful experience. Oo, ayan. Wow. Na talagang, of course, ito po ay sa biyaya ng Panginoon. Ang Panginoon po nagkakaloob, at of course, meron pong mga kababaihan na maaring sa ngayon hindi pa nabibiyayaan, pero lagi natin ipanalangin pa rin because it is a very wonderful, meaningful experience po. At hindi ito inconvenience sa mga kabataan, na mga kababaihan ngayon. Huwag po kayong maniwala sa mga pinapalaganap maging sa social media na ang pagkakaroon ng anak ay inconvenience, na ito po ay nakakahadlang sa inyong career o sa inyong pagkatao bilang isang babae. Hindi po ganoon ang disenyo. Coming from coming from you who are able to do na not only successful, di ba? Sa family, pati na rin sa iyong karera. Aaminin natin, attorney, hindi madali. Hindi madali. At walang nagsasabi na madali ang pagkakaroon ng anak. Lalo na nga, ikaw yung nagdadala, Kasi napupunan mo, At pagka nailuwal mo na ang sanggol, syempre, yung pag-aalaga, attention, lahat. Pero alam po ninyo, sa biyaya ng Panginoon talagang it is a wonderful experience po na talagang nakakapagpa-enhance ng iyong pagkatao, ng alam mong layunin ng Panginoon sa iyo yon, na ikaw ay makapagpalagana pa ng lahi natin at ma-impart ang katotohanan ng Panginoong Hesus at ng kanyang salita sa ating susunod na henerasyon. Alalahanin po natin, kung wala po ang mga nanay, wala ang ina, wala po susunod na henerasyon. Kaya napakahalaga ng ating role na gagampanan. Of course, meron ding labor code protection, equal pay for equal work. So, ito pagkilala na to sa mga kakayahan ng mga kababaihan. Hindi po naglalaban, kundi complementary. Hindi tayo nagpapataasan, kundi we will recognize ang kakayahan ng kalalakihan at nire-recognize din ang kakayahan ng kababaihan. They complement each other. Ayan. Protection from dismissal due to pregnancy or discrimination dahil ayoko mag-hire ng mga kababaihan kasi may tendency, syempre mabubuntis yan. So, magbibigay ako ng maternity leave dyan, na benefits, etc. Hindi po ganoon, kundi may protection ang batas sapagkat kinikilala ang kaibahan ng isang babae sa mga lalaki, sa aspeto yan ng pagdadalang tao. At kinakailangan suportahan po natin iyan, Kaya protection from dismissal due to pregnancy, may health and safety standards sa mga kababaihan din, sapagkat ito po itong tungkulin ng Estado. Hindi lamang to promote equality between men and women in the workplace, kung hindi protection po para sa kakaibang physical makeup, kakaibang role and design ng Diyos para sa mga kababaihan. Attorney, meron isang magandang batas na kailangan bigyan natin ng linaw. Ang Gender and Development Law. Kasi marami ngayon na iba ang pakahulugan dito pag sinabi ng gender. Ano ba talaga ang layunin ng batas dito, attorney? At ano ba ang napapaloob dito? Ay, napakaganda ng iyong discussion, attorney, sa mga batas. Pero isa lang nga ito, yung tinatawag na GAD o yung GAD, Gender and Development. At syempre, yung Philippine Commission on Women, mapag-usapan din natin. Kasi
ang gender and development ay may legal basis ito, no? Una, yung Article 2, Section 14 ng 1987 Constitution na kinikilala ang papel ng kababaihan sa nation building at tinitiyak ang equality nila before the law. At pangalawa, yung Magna Carta of Women, yung RA 9710, no? Dito naging mandatory na ang lahat ng mga ahensya sa gobyerno, local government agencies, GOCCs, mga state universities ay kinakailangan mag-integrate sila ng gender perspective sa kanilang mga programa. At ito ay patungkol sa men and women at ito ngayon ay minsan pinapasok at ng kakaibang mga katuruan ng konsepto ng iba pang gender, pero ito ay sa batas ay it's really the men and the women, At hindi lang ito policy, ito po ay minamandato na bigyan ho ng budget. Kasi minsan mayroong policy, may programa, kung walang budget, wala din hong mangyayari. So hindi maitataguyod yung layunin ng batas. Pero required po ang bawat ahensya na maglaan ng at least 5% ng kanilang annual budget para sa gender and development programs. Napakalaki, Kung ang ibang ahensya, bilyon-bilyon ang kanilang budget, so 5% nun. Magkano na yun, Daang milyon, di naman siguro, milyon din umaabot minsan. So kung ang iyong ahensya ay may budget, for example, ng sabihin natin na 100 million, ay 5 million po agad dyan, Kung ito ay 1 billion, 50 million po agad ang ina-allocate, At least, ibig sabihin, pwedeng mas mataas. So, ang layunin po ng gender and development, Yan ang bigandiin mo, attorney. Yan, ito po ay proteksyon laban sa mga pang-aabuso at violence, Yung patungkol sa paglilinaw patungkol sa maternal health at yung pagbibigay din ng livelihood sa ating pong mga kababaihan. At syempre yung safe work spaces or safe workplaces na hindi ho ito discriminatory sa mga kababaihan. Ngayon, sino po kaya ang nagbabantay ng implementation na ito? Meron pong ahensya na tinatawag o komisyon na tinatawag ngayon ang Philippine Commission on Women. Kaibigan nga natin ang isa sa mga commissioners diyan na talagang nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan, na ang pangunahing oversight body sa pagpapatupad na tong gender and development. Sila po yung nagbibigay ng guidelines at sila rin ho ang nagre-review ng mga plano ng GAD at nagmo-monitor din kung sumusunod niya ang mga ahensya. Pero kailangan malinaw po ang GAD po ay para sa proteksyon at pag-unlad ng mga kababaihan. Hindi po ito dapat maging instrumento sa kalituhan o sa pag-iiba ho ng kahulugan ng kababaihan o ng babae at ng pamilya. Ayan, kasi minsan gender and development pero minsan mas lalong nagugulo pa ngayon tuloy ang pag-usapin na yan, Dahil kapag malinaw po ang Yes, ibig ko na sabihin doon sa yung sinasabi, parang pantay na pagtingin sa kababaihan at kalalakihan, lalo na sa workplace din, yun ang isa sa mga malinaw na layunin din itong batas na ito, Yeah. So, tama po, Kaya po kapag malinaw po ang definition, malinaw din po ang protection. Kapag malabo yung pundasyon, ay nagiging malabo rin po ang implementasyon po ng isang batas, Dahil tandaan po natin ito. Meron mga biblical na pundasyon at biblical na prinsipyo patungkol po sa mga kababaihan. Yung biblical point of view at principles po, Kaya palalim tayo ng konti, ibig sabihin papunta na tayo mula sa konstitusyon, sa mga batas, at ngayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil hindi ho nagsisimula sa gobyerno ang dignidad ng kababaihan. Hindi po estado ang nagbibigay ng value sa isang tao. Nire-recognize lamang po ng state ang value, ang inherent value ng women
na nagsisimula po mismo sa Diyos. Ang unang principle po dito is yung Imago Dei principle na nakikita natin sa Genesis chapter 1 verse 27. Imago Dei means God's image or the image of God. Sinabi po dito, God made man in His image, male and female He created them. So, ang man pala na created ng Diyos in His image are both the male and the female genders or sexes na sila ay pinag-iisa ho ng Diyos. Pero nilikha hong ng Diyos na kawangis ang tao ayon po sa kanyang sariling wangis. Di ba po? Kaya hindi ho mas mababa, hindi rin mas mataas ang isa. Magkaiba po, ngunit sila'y complementary, sila po'y parehong may dangal at sila po'y image bearer ng ating Diyos. Kaya nga attorney kanina nasimulan mo na ang discussion ng kagandahan ng pagiging isang ina. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos dito? Naku, napakaganda. At sabi ko nga, we can go on and on. Oo, para kasi hindi kaya ng ilang minuto, no? Ganun pa man. Psalm 127 verse 3, children are a heritage from the Lord. Sa iba pang nga translation, reward. No? So bakit kaya ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ating mga anak, ano? Na tayo rin bilang mga anak ay, 'di ba, reward din tayo ng ating Panginoon sa ating mga magulang. Gayon din yung ating mga anak ngayon sa atin. They are our heritage, they are rewards from the Lord, ano? At talagang ang pagiging ina po ay hindi hadlang. Alam mo ito, hindi ko maintindihan saan nanggagaling, pero nagiging hadlang daw sa self-fulfillment. Hindi po hadlang. Na-enhance pa ho niya. Mas nagkakaroon ka ng very meaningful po na iyong meaning sa iyong existence bilang isang babae. Of course, attorney, we are also very careful dito sa ganitong mga usapin sapagkat marami tayong mga kababaihan na naroon pa sa punto na naghihintay pa sila ng reward from the Lord, itong gift na ito from the Lord, but let this not discourage our young women na magkaroon ng kaisipan na hadlang ang mga anak para sa kanilang growth, sa kanilang career. Hindi po, nakaka-enhance po siya. Lalong gumaganda po. Yes, totoo po, nasabi natin maraming challenges. Totoo naman po yun. Pero alam po ninyo, ang mga anak natin, they make us better, as a better person din. No, natututo rin po ang mga magulang na katulad namin ni Attorney Jeremiah sa ating mga anak. Ang Panginoon madalas nag-speak through our children at the way na nahuhubog po sila sa pamamagitan po ng katuruan ng Panginoon na ating binabahagi sa kanila. Alam po ninyo, nakikita rin natin na natututo rin tayo. Yung gifts of the Spirit, gift of the Spirit, lumalabas din sa atin. Di ba? Nahuhubog din yun ng Panginoon sa atin. Kaya it works both ways eh. Habang atin po itinataguyod at ating hinuhubog yung ating mga anak sa turo ng Panginoon, tayo mismo, nahuhubog din po tayo. Kaya po, it is very enriching at talaga pong ang pagtitiwala natin sa Panginoon sa bagay na ito ay ganun na lang dahil sa pamamagitan lang po ng Panginoon, kaya nating mag-alaga, mag-aruga, magpalaki ng ating mga anak ayon sa kanyang kalooban. Proverbs 31 ang madalas nating binibigyan ng pansin sa pagbibigay ng kahulugan doon sa ano ba ang pagiging isang ina, ang isang pagiging babae, no? So naririyan na yung devotion and wisdom. Devotion sa Panginoon muna. Ayan, kasi ang foundation niya is fear of the Lord. Yung reverential fear of the Lord. Kasi po pag mayroong ganoon kaagad na pananaw ang isang kababaihan at ang kanyang pananaw ay nasa Panginoon kaagad at submission, ang Panginoon na mag-guide ng kanyang action, ng kanyang speech, at laging magkakaroon din ng wisdom and kindness. Of course, andun din yung diligence and industry. She is a hard worker. Di ba? Manages household affairs. No, meron din binabanggit about business. Kasi lalo sa panahon na ito, tumutulong din po tayo katuwang ng ating husband
para po maitaguyod natin yung pamilya, no? Kaya kailangan ng diligence in industry at maraming kababaihan. Napakasipag, attorney. Ganyan din ang strength and dignity, merong spiritual and mental fortitude para po nakaharap ang mga pagsubok ng buhay at ang kinabukasan ng walang takot kasi nga nakaangkla ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Meron din siyang generosity, na nag-extend din siya ng tulong sa ibang tao, hindi lang sa kanyang pamilya, sa mga nangangailangan, at sa kanyang impact sa kanyang pamilya. Napakahalaga nito, attorney. She brings her husband good, not harm. Amen. Attorney, di ba napakaganda nito? Kasi, Praise God. yung pagbibigay ng honor din sa ating mga asawa, sa aming mga husbands, napaka-importante po noon na binibigyan natin mga kababaihan ng pagpapahalaga yung ating mga asawa dahil sila po ang itinalaga talaga ng Panginoon as our leader in the family. Hindi lang provider, talagang leader, spiritual leader, at iba ang wisdom po na binibigay ng Panginoon sa ating mga husbands. Kaya we submit to them dahil po alam natin tinalaga sila ng Panginoon. And they are also seeking the Lord for wisdom and for favor. Ayan. So, and her children call her blessed. Kaya napakaganda nitong pagsasama na ito ng pagkilala sa kanilang parehong role. Of course, Ephesians 5:22-25, may kaayusan, merong role ang Diyos sa pamilya. Ang lalaki ang tinatawag, ang may calling na magmahal, di ba? Husbands, love your wives, as Christ love His church. Talaga to the point of death, attorney, Talagang yan ang role, Ang mga babae naman ang calling is to submit to our husband, na pagkilala sila yung leader. At meron din pagkilala ng kinakailangan magtulungan. Oo. At yan ay para sa pagtataguyod ng pamilya. Attorney, maraming ibang kaisipan. Sabihin ako, parang oppression. Hindi yung oppression yan. O hindi po yan subservience. Oo, subservience na pagpapasailalim. Kung hindi, kinikilala kasi natin ang role nga ng husband as the leader, as the spiritual leader, as the leader of the family. At naroon yung ating pagsuporta in prayer, in every decision that the family has to make. Covenant po ito. Ayan. So, naintindihan natin ang konsepto at prinsipyo niya. Ngayon, kapag tama po yung pamilya, matatag yung ating bansa. Alalahanin natin si Jesus. Nung panahon na yon na marginalize ang mga kababaihan, second-class citizen, hindi pwede makipagsabayan sa kalalakihan. Ang Panginoong Jesus ang nagtaas sa dignidad ng mga kababaihan bilang partner ng mga kalalakihan. Alala niyo po, woman at the well, woman caught in adultery, maging si Mary Magdalene, kita po naman ninyo ang ginawang pagpapahalaga ng Panginoong Hesus sa kanila. Yan po ang ating halimbawa. Si Kristo ang unang nagtatag, nag-restore ng dignidad ng mga kababaihan. Kaya, attorney, Amen. Sa panahon natin ngayon, women's rights, feminism, iba pang mga isinusulong. Ano ang mga babala natin sa panahon na ito? Sa mga kababaihan, ganoon na rin sa mga kalalakihan. Well, napakaganda ng mga iyong naibahagi na, Kaya ang paalala natin siguro na ngayong kailangan nating maging malinaw talaga na may mga kilusan ngayon na sinusubukan i-redefine ang pamilya. Delikado yan. Sinusubukan din nilang baguhin ang kahulugan ng babae o hindi na nila ma-define what is a woman. Sinusubukan ding tanggalin ang biological reality. Ginagawa ding fluid yung identity. Kapag sinabi mong walang objective meaning ang babae, paano nyo hong mapoprotektahan ang kababaihan? At paano nyo pong mapoprotektahan ang women's spaces? Katulad niyang mga issue patungkol dyan sa women in sports, Kasi merong dyan mga lalaki naglalaro sa sports ng babae. Meron din mga issue ng maternity rights. Paano sila mabibigyan ng maternity rights? At paano din ang issue ng motherhood? Kung alam natin ang biological female ang siyang nagbubuntis
at siyang nanganganak. No, bagamat pwede kang mag-ampon kahit hindi ka tunay na biological na babae, subalit hindi talaga kayang manganak. So kung mawawala na ang malinaw na kahulugan nito, mawawala rin po yung malinaw na proteksyon. Ito po hindi ibig sabihin na hindi ho natin po protektahan at sasanggunian ng mga kabataan na meron pong na pinanganak po sa hindi tradisyonal na pamilya. Subalit ang katotohanan po, ang batas ay nakabase po sa katotohanan. Kapag tinanggal mo po ang katotohanan, makakaroon din po ng kaguluhan sa ating pong batas. Kaya nga ang ating final call, attorney. Oo, ang tunay na proteksyon po sa ating mga kababaihan ay nababase po ito sa saligang batas. Kaya konstitusyonal ito, legal ito, moral ito, at salig sa disenyo at layunin ng ating Panginoon. Kaya makadiyos po ito. Hindi natin po kailangan na burahin ang biological reality, no? Kasi hindi mo mabubura, attorney, no? Dahil maging ating DNA, ang sex chromosomes natin, females may 2 chromosomes XS, ang kalalakihan, ang chromosomes nila, ang DNA nila XY. Hindi mo talaga mababago at hindi natin maidi-deny ang realidad ng biology. Male and female lang talaga. At kinakailangan tong definition na ito na ating talagang ma-maintain, sapagkat yan ang katotohanan, yan ang realidad, para po magbigay ng dignidad. At hindi naman din po kinakailangan na sirain natin ang kahulugan ng pamilya para lamang natin iangat ang estado ng mga kababaihan. Hindi po. Dahil doon sa loob ng pamilya na dinisenyo ng Panginoon at layunin niya, napakaganda na po at malinaw naman ang pagkakaiba ng role ng father and mother, at parehong kailangan ng bata yan, yung lakas at prinsipyo at yung maibibigay ng isang tatay at gayon din ng nanay, complementary po yan, napakahalaga sa isang bata. At ang kababaihan po ay inabanggit na natin, isang asawa, ina, professional din, pwede ring leader at nation builder. Ngunit higit sa lahat, attorney, ito napakaganda sa mga sinabi mo rin kanina. Nilikha po ang mga kababaihan katulad ng mga kalalakihan sa wangis ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung gusto po nating protektahan ang mga kababaihan, kailangan po nating protektahan ang ating katotohanan. Sapagkat kapag po ang katotohanan ay nakalimutan, nalilimutan po natin ang pundasyon. Ang babae, ang pamilya at ang bansa ay mas magiging matatag kapag ito po ay nakatindig sa katotohanan ng konstitusyon, ng batas at ng salita ng Diyos. Okay, kaya wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para sagutin po ang iyong mga katanungang legal at babalik ho kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa atin hong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan susubukan po naming sagutin ni Attorney Chona ang inyo pong mga katanungang legal. Yan, Kat, bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello po, usapang right of way.
Paano po ba ang process? Kasi naipit po ang lupa namin and ang tanging daan lang ay yung nabili na. Ang gusto po nung nakabili ng lupa sa harap ay ibenta sa kanila ng palugi kasi hindi daw kami padadaanin. Salamat po. Ayan, attorney. So, tama, usapang right of way. Oo. So, maganda ma-breakdown natin yung proseso, no, para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Oo, nakaka-stress yung kanyang sitwasyon, lalo na kung ginikipit siya para makuha yung lupa sa paraan na parang binabarumbado siya, no, at iniipit siya. Pero wag ho kayo mag-alala kasi hindi ho kayo pwede basta-bastang harangin o ipitin po, no? Kasi ayon po sa atin pong batas sa Civil Code ay meron ho kayong tinatawag na compulsory right of way, no? Ibig sabihin yung compulsory, ito yung dapat lang, no, nararapat na bigyan ho kayo. Ang inyo pong karapatan is yung legal easement na tinatawag, ano? Hindi ho pwedeng tumanggi ang may-ari nung nasa harap ng inyong lupa. Number 1, kung ito po'y wala hong sapat na labasan papunta doon sa pampublikong kalsada. Pangalawa, kung hindi naman ho kayo ang may kasalanan kung bakit ho kayo naipit, ano? Hindi ho, ibig sabihin, hindi ho kayo ang nagbenta ng dati ninyong daanan kaya bigla kayong naipit. At pangatlo, kung ang daanan po ay hinihingi ninyo ay may ang pinakamaikli at hindi po gaanong mapaminsala sa may-ari po sa harap ng inyong lupa. Pero meron ho kayong kailangan bayaran, ha? Hindi ho siya pwedeng tumanggi, but you have to indemnify yung may-ari ng lupa. Pero compensation, no? Yes, so katumbas po ng value ng lupang sasakupin ay yung danyos po na maidadulot po dun sa mga may-ari. Kayo rin ho ang magpapagawa ng kalsada. So ang suggestion po namin, mag-barangay mediation po kayo, mapag-usapan, at kung hindi ho umubrang usapan, pwede ho kayo mag-certificate to file action at padala ho kayo ng formal offer sa kanila, ano, pati ng demand letter. At kung wala po, pwede ho kayong tumungo sa korte para mag-petition po kayo for easement of right of way. Oo, kasi nga ano yan, napaka challenging ding sitwasyon kasi araw-araw yan kailangan mo lumabas, pumasok doon sa iyong property, no. So yun po yung mga hakbang. Bigyan daan natin, attorney, isa pang katanungan mula sa ating listener. Hello po, ask ko lang po, kapag po ba kumuha ng certificate sa psychiatrist for emotional and psychological abuse yung complainant, possible ba na makasuhan ng vowsy at makulong yung offender? Aside po sa pagpapablatter sa barangay, ano po bang need gawin? Salamat po. Ayan. So, linawin lang po namin, kasi madalas yung didinig sa amin, yung VAUSI, no? Yung Violence Against Women and Children Act, at nabigandaan natin kanina sa ating pagkatalakay. Linawin lang po namin, it covers physical, sexual, psychological, so tama po yung binanggit ng ating listener, economic abuse committed against women and their children by intimate partners. So, sino to? Ito po yung mga asawa, husbands, ex-husbands, live-in partners, boyfriend or girlfriend. Hindi pala lahat, so, no? Hindi lahat. Oo. Hindi. So ito yung mga nasasaklawan lamang ng sinasabing ganitong mga uri ng abuse kung sila ay merong intimate relationship dito po sa biktima. So linawin lang po natin 'yon. Kasi kung hindi po ganoon ang relasyon nitong nananakit or nag-commit ng abuse, psychological abuse or emotional abuse, in this case, maaring hindi po VAUSI 'yon. So ibang kaso po natin 'yan. Ibang kaso po 'yon. So ito po ay for the protection of wives, former wives, women in dating or sexual relationships, and their children. Ayan. So, dito po nabanggit nyo na nagpa-blatter sa barangay, attorney. No? So, kung nagpa-blatter doon, maaari rin naman tayo makakuha ng protection order from the barangay. Para mapahinto, mapapigil yung gumagawa nitong psychological and emotional abuse sa inyo, na gawin pa rin niya ito sa inyo, no? Ngayon, yung pong certificate ng psychiatrist, ay mahalaga yan, attorney, no? Kasi paano mo mapoprove na meron ng emotional and psychological abuse? So, kailangan mo ng expert, no? Na witness dito, at yan yung psychiatrist. Matibay, no? Matibay na ebidensya. Matibay na ebidensya. Yun yung linya kasi nila, no? Sila ang makakapagpaliwanag sa hukuman
na sa pagkakataong ito'y humantong nga roon na meron ngang nangyaring emotional and psychological abuse sa inyo, na biktima kayo dahil meron ding isang expert, the psychiatrist, na pwede magsabi, yun nga talaga ang nangyari at matibay yun, para sabihin meron talagang violence against you. So yun po, kung kayo hahantong sa korte, kinakailangan nyo nga po yung certificate para ebidensya po ninyo. But ngayon pa lang, sa inyong pagpapablatter sa barangay, attorney, ay maaari nang humingi ng protection order mula roon. So, anything else na you would like to add? Yun lamang, gusto ko lang paalala na sa barangay lamang ay meron na ho silang mga women's desk dyan. Sa PNP may women's desk po sila. Sila po ay maaari hong gumabay sa inyo sa mga usapin po ng VAUSI. Yan po ang ating naging talakayan ngayong umaga, at kung hindi nyo napakinggan ang ating kasagutan, pwede nyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga napadala ng katanungan, abangan nyo po ito sa susunod na mga Sabado. Sa mga may legal concerns, pwede ho kayo mag-message sa aming pong Facebook page, pwedeng audio, pwedeng video. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin to once again sumikapin na ibahagi ang mga kaalaman ayon sa batas, sa konstitusyon, pero lalong-lalo na po ayon sa prinsipyo ng iyo pong salita. Lord, your truth, Lord God, makes us free. Your love, Lord God, completes us, Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kababaihan, sa aking hong kapartner si Attorney Chona, sa amin pong mga mahal sa buhay, sa amin pong mga asawang babae, sa aming mga nanay, sa mga to our daughters, and everyone, Lord God, of the wonderful women, Lord God, in our lives, Lord. We thank you, Lord, sa amin pong bayan. Kayon din, Panginoon, na ginagamit po, Lord, ang mga kababaihan for nation building. Sa iyo po lahat ng kapurihan, O Diyos, at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kaagapay sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube na mga tumutok sa inyo. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong makakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastorni Jeremiah Pelica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nagkaanyanya sa inyong lahat na kami ay muling samahan sa ating programa sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@febc.ph. Tabas ng Batas!